Kwento ko lang, isa akong seaman sa barko, isa po stay room attendant. So, kwento ko lang tong journey ko. So, ito yung first video na gagawin ko. So, kwento ko lang yung mabilis ko ano yung mga nangyari sa akin sa pagbabarko. Isa po ako sa mga na medical repatriation sa barko noong July 26, 2025. So, ito nga, nangyari sa akin sa barko, July 26, 2025, na medical repatriation po tayo. Dahil sa kadahilanan nagka-pneumonia tayo sa ating katawan. So, ayun, yun yung naging findings sa barko. So, nag-decide yung doktor sa barko na i-disembark tayo. Kasi nga, kulang yung mga kagamitan din sa barko. Mas mabuti nang sa land base tayo magpagamot. So, ayun, dinala ako sa hospital dun sa Key West. Chinek up ako ulit pagdating ko dun sa hospital dun sa Key West. Kinuha tayo ng dugo, x-ray. Ayun. So, nalaman nila may pneumonia nga tayo, and then meron pa nagka-pleural infusion tayo sa left lungs natin. So, ano nga yung pleural infusion? Ano siya, tubig sa baga. So, ayun. So, ginagamot ko na yung pneumonia, ginagamot na namin yung pneumonia. Ginagamot na ng mga doktor yung sakit ko. So, tinanggal na rin nila yung tubig sa baga ko. Almost 1 liter din yung nakuha sa akin. After matanggal yung tubig sa baga ko, kala ko okay na may tubig pa rin tayo sa baga, sa left lungs natin. So, nag-decide yung hospital din sa Key West na dalhin tayo sa Miami para doon na lang ipatanggal yung tubig natin sa baga. So, ayun, nakapunta na tayo sa Miami, sa hospital ng Miami. Tinanggal na naman nila yung tubig sa baga o mga almost 450 liters. 450 yung mga natanggal sa akin. So, 1 liter yung unang natanggal sa akin, tapos naging 450 na lang, konti na lang. So, after matanggal nun, akala ko okay na naman ulit na. So, nangyari, nag-report na naman yung doktor na okay na ako, pero meron pa rin tayong tubig sa left lungs natin. So, konti na lang daw. So, nag-decide yung hospital na i-discharge ako noong August 12. So, ayun, discharge na ako, niresetahan ako ng gamot. Nagpapahinga ako ngayon sa hotel sa Miami. So, after nun, may follow-up check-up ako noong September 2, 2025. So, chinek up ako, okay naman yung nakikita nila sa akin, pero yung x-ray, ayun nga, nakita nila na meron pa rin tayong tubig sa baga. So, ngayon, babalik tayo ngayon kay Doc, ngayon September 4, 2025. Babalik tayo kung anong magiging plano nila sa left lungs ko, kung isi-surgery ba nila ako ulit dito or sa Pilipinas na. Pero kung papayagan nila ako, mas pipiliin ko na lang sa Pilipinas ako magpa-surgery. Yun, kaya tara, samahan nyo guys. Let's go! Ayun, alam nyo ba paano naging surgery sa pagtanggal sa tubig sa baga ko? Tinanggal nila yun, may pinasok sila na parang plastic na needle dito sa akin. Hindi naman ako tinubuhan. May pinasok lang sila na needle. Tapos yun yung para matanggal yung tubig sa baga. Sobrang sakit niya, men. Habang tinatanggal nila yung tubig, gising ako walang anesthesia yun. Gising ako nun. Habang tinatanggal nila ako nun, ubo ng ubo ko kasi nag-expand yung lungs ko ulit kasi tinatanggal na nga yung tubig sa baga ko. Pero sobrang sakit. Ramdam na ramdam mo. Yun yung unang experience ko na surgery na ayun nga yung nangyari, tinanggalan tayo ng tubig sa baga. 1 liter yung unang nakuha sa akin. Dami nun, butik. Okay naman yung fluid na nakuha sa akin, clear naman siya, wala tayong TB, wala tayong kahit anong findings
kulay yellow siya na parang beer yung kulay na natanggal sa lungs ko. So tas yung second na tinanggal nila na tubig ulit sa lungs ko, yung 450, ganun pa rin, clear naman siya. So wala pa rin naman tayong findings na yung pa rin yung sakit natin, yung pleural infusion tsaka yung pneumonia natin. So ayun, sobrang nakaka-stress, legit. Nakaka-stress kasi nga mag-isa ka lang. Ang hirap, sa surgery ka, tapos habang nasa hospital ka, paggising mo sa umaga, kukunan ka ng dugo. Kukunan ka ng dugo ng madaling araw, magigising ka sa kalagitnaan ng tulog mo para i-test ka na naman nila. Excuse me. Para i-test ka na naman nila kung may kung bumababa ba yung, ewan ko ano yung ginagawa nila sa dugo, pero alam ko chine-check nila yung mga sakit ko. Ayun, sobrang hirap, pero tuloy lang tayo. Makakabalik din tayo ulit sa pagsampa. Syempre pag okay na tayo, it takes time naman para dyan sa pangarap natin, pero tuloy pa rin yan. Sa lahat ng mga nagkasakit na katulad ko, alam ko sobrang hirap nito, pero huwag kayong panghinaan ng loob kasi alam naman ni God yan na lahat gusto niya. So yun nga, sa lahat na may sakit na katulad ko, na mga na medical report sa barko, alam ko naman na makakabalik pa rin tayo as long na maging okay na tayo. Yun lang. Tsaka maganda dito sa company na pinasukan ko, sagot naman nila lahat ng mga hospital bills mo, tapos yung pag-stay mo sa hotel. So wala ka naman naalalanin kundi talaga magpalakas ulit tsaka mag-pray na gumaling tayo ulit. So ayun, ano pa ba, yun, basta samahan niyo na lang ako. Tara, punta na tayong hospital, dyan yung sundo natin. Let's go. Basta tayo. So yan, okay na. Kaya kayo men, alagaan nyo sarili nyo. Huwag kayong tumulad sa akin. Joke lang. Kaya kayo, alagaan nyo sarili nyo. Mahirap to, pero kakayanin na natin to. Sa dami na natin pinagdaanan eh. Kaya ba tayo susuko, di ba? Dito na tayo eh. Ano lang to, dito na yung sundo natin. Thank you. You're welcome. Lola. Hello. Punta na tayo sa hospital sa Miami. Let's go. Have a safe travel sa atin, guys. Yun, OTW na tayo sa hospital. So balitaan ko kayo kung anong mangyayari sa kung anong desisyon nila, kung papayagan nila magpa-surgery na lang sa Pilipinas since konti na lang naman yung tubig. So yun, OTW doc. Alam Miami kayo? Miami Day. Pag nasa medical report kayo, meron service, tsaka may security kayo, tsaka mga bantay, driver, yan. Papunta sa hospital. Yan. Poner de gases? Kaya sobrang swerte ko sa company dahil ganyan sila ka-care sa'yo pag ganyan sila ka-care sa mga mga nagkakasakit. Kaya yun, sobrang thankful ako sa company ko. Para na tayong citizen sa Miami, sa tagal natin nandito eh. Loob ng kalsada dito, mga tropa. Tagal na natin, mag-iisang buwan na tayo nandito sa Miami. So gawin na lang nila ang citizen dito, no? Swerte eh. Alang araw makakauwi na sa Pinas. Ingat. Lord. Dito na tayo sa hospital.
Check up time. Tapos na natin kunan ng BP natin 136/83. Tapos yung timbang natin 157. So normal naman siya. So waiting na lang tayo kay Doc. Okay. What you got here? Feeling well? Yeah. Good. So ayun, tapos na yung check-up natin kay Doc. Mamaya ako na kayo babalitaan pag nasa hotel na ako. Waiting na lang ulit ako na sundo namin. So ayun, nasa hotel na tayo. Kumuha muna tayo ng tubig. So ayun, balitaan ko kayo mamaya pag nasa room na ako. Waiting sa elevator. When are you getting short of breath? When I'm just laying down, Doc. Especially if my side like this. And when I feel stress, Okay. yeah. I'm gonna have him come in here too. Yeah, because it looks good. Have you used the albuterol inhaler? Of course. Did it help? The one you give me Yeah. in the morning, yeah. Yep, this is very much in line with that. Okay. Oh, let me send this to you as well. So you can document that. So what do we think it is? Not tuberculosis. It's not tuberculosis. Not tuberculosis. No. Oh, thank God. Not tuberculosis. But you still have that fluid there, Jeffrey? Mm-hmm. So we Okay. probably should get it out of you. Now? Today? No, I'm gonna send you back over to the hospital, and then I want you to see Dr. Klelu because he's gonna. I think we can take more fluid out, and then we're gonna send you to see Dr. Klelu as well, and he'll give you the final go. When are you supposed to be going home? October 18. He'll get there. He'll get there. Dito na tayo ulit sa hotel, dito na tayo ulit sa room natin. So kakatapos lang ng check-up natin kay Dr. Elizabeth. So ayun, nakita niyo naman yung sinabi ng doktor na wala naman tayong tuberculosis pero may tubig pa rin tayo sa baga. So nag-decide si Dr. Elizabeth, sabi niya sa akin na kailangan ko pa rin surgery ng pangatlong beses. So ayun, tatanggalin nila ulit yung tubig sa lungs ko. Tutusukan ulit ako ng karalim sa likod para matanggal yung tubig sa lungs ko. Pero ang sabi naman ni Dr. Elizabeth sa akin, hindi naman ganun karami na yung tubig ko na nakita sa x-ray ko nung nag-x-ray ako noong September 2. So sabihin natin, ewan ko kung ilang ml na lang yung matatanggal pero may tubig pa rin tayo sa baga. So kailangan ma-remove yun para hindi siya lumala. So ayun, after niya akong kausapin, kitang-kita niya na sa mukha ko na stress na ako. Siyempre kasi, isa-surgery na naman tayo, putik, sobrang sakit nun. So nakita niya ako stress na parang naluluha na naman ako. Niyakap niya ako, men, parang ang sarap lang sa feeling na ayun, nakaramdam ka ulit ng care tsaka ng love. Siyempre ang hirap ng pinagdadaanan mo dito, mag-isa ka lang, pero ayun. Thank you kay Dr. Elizabeth, sobrang bait niya. Siyempre, nag-decide na rin ako na dito na lang magpa-surgery. Wala lang, parang bigla lang naisip ko na mas makakabuti kung dito ko tatapusin itong pagsubok na to. Kasi dito na rin nasimulan so tapusin ko na rin dito. Tsaka ayoko umuwi sa Pilipinas na may sakit ako. Siyempre, safety rin ng mga mahal ko sa buhay. Dahil na yung paano ko, nung mama at papa ko, may edad na rin sila. So, mas okay na rin. Siyempre, pneumonia, nakakahawa din yan. Tsaka ayoko na rin silang bigyan ng stress. Siyempre, pag nandun tayo sa ospital sa Pilipinas,
maapektuhan din yung trabaho nila, yung work nila. So nag-decide na lang ako na dito na lang tapusin tong surgery to. At may tiwala naman ako kay God saka sa mga doktor dito na matatapos din to. So yun lang, dasal lang tayo na magiging okay ng lahat. Sama nyo ako sa mga prayers nyo. Sa lahat ng taong nagkaroon ng gantong pagsubok, alam ko naman na mahirap to, pero magtiwala lang tayo kay God na magiging okay din ang lahat. So ayun, balitaan ko na lang kayo sa next video na kung anong mangyayari sa surgery natin. Thank you sa panonood. Follow nyo ako. Yun lang, thank you. Ngunit kahit